Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyos! Salamat po sa mga nakiisa, sumuporta sa taong 2023 at ngayon naman tuloy pa rin tayo sa pag-a-analyze ng mga pangmalakasang pangdaigdigang chess na kapupulutan natin ng improvements ngayong taong 2024. At unahin natin ang batang ito na talagang pumutok ang balita sa buong mundo. 8 years old lang, taga-England. Ang pangalan ay Bodana Sivanandan. Ayan, woman, candidate master na siya sa edad na 8 pa lamang at may rating na 1944. Ayan, malapit nang mag-2000 ang rating niya. At i-analyze natin ang last round game niya dito sa katatapos lang na European Blitz Chess Championship na ang time control ay 3 minutes plus 2 seconds increment. 13 rounds ito at ito yung crucial last round niya, round number 13 against Romanian veteran grandmaster Vladislav Nevednici. Ang ginawa ni GM nag-E4, karo ka naman si Bodana. D4, D5, E5, advanced variation, Bishop F5, aral na talaga mga bata ngayon. Tinirahan ng medyo hindi masyadong inaaral. H4, sa isip siguro ni Nevednici, bata ito. Tirahan ko ito ng mga linyang hindi masyadong aral na aral. Pero alam pa rin ng bata, nag-H5. Dito kasi sa line H4, magdi-G4 yan eh. Na hindi pwedeng umatras sa G6, makukulong ang bishop. So hindi pa pwedeng mag-E6, mawa one piece daw ng black. Kaya nag-H5 para walang G4. At nag-C4, kinapture lang, bishop takes C4 at nag-E6 para mamaya kuhang-kuha ang D5 square, knight E2 develop, knight D7, knight BC3, knight B6, inatake ang bishop, hinamon ng exchange, tinanggap naman, nag-knight E7, bishop G5 para hindi mo na makadevelop, nag-queen D7, umiwas na sa pin, at nag-castle queenside, knight E D5, pinalakas na ang knight, novelty pa, mga kamatyas. So para sa akin, good novelty yan. Dahil sa mga nagdaang laban, may nag-try na ng knight B D5, mayroon na ring nag-try ng knight to F5. Okay naman, di ba? Pero itong knight E D5 bago. Knight E4, nag-knight B4, threat sa queen, queen B3 para masuportahan din ng pawn sa A2, nag-queen D5, hinamon si GM ng exchange, nag-knight to C3. Ayan. Takes, bumalik uli ang knight, nag-rook H3, at nag-bishop E7, capture. Ayan, kung titignan nyo ang posisyon ng neneng na ito, okay na okay, di ba? Walang pangit na pawn structure dahil ang white pa nga ang mayroong double pawn. Nag-rook G3, tineret, G6, knight D6, tineret ang pawn, rook B8, matyaga. Ayan, mga batang nanonood ngayon, talasan lagi ang mata at isiping mabuti ang huling bitaw na tira ng kalaban o hindi nakakalusot kay Bodana eh. Nag-knight CE4, knight C8 para ma-neutralize. Okay? Every time na may makakapasok na pyesa sa teritoryo natin, sikapin nating ma-neutralize pa unti-unti. Nag-knight C4, B5, knight A5, threat sa pawn, rook B6. Sa madaling sabi, maingat ang batang ito. Maingat na. King B1, para ang threat ni GM mag-rook C1, ma-atake yung C6, pero inistorbo na kagad ng atake na puwersang malihis ng ruta. Knight B7, rook B6 ulit, knight C5, A5, rook F3, mukhang ang balak ni GM magda-knight G5, threat ang pawn, nag-rook F8. Alam kagad ang target no? Maagang pagdepensa. Nag-rook G1, mag-G4, nag-A4, umatake, capture, sinacrifice yung pawn, no? Capture. Pero nag-rook B4. Kwentado ng batang ito ang ginawa niyang sacrifice. Knight C5 capture. Nakwenta niya, no? Na-analyze niya ahead. Bawi din pala ang pawn. Nag-rook C1 para pag-alis ng knight. Mamaya ay may pressure sa C6. Nag-knight CB6. Rook A3. Ayan na, papasok na si GM. Nag-rook A8. Neutralize as much as possible ang nakapasok at papasok pa lang. Ang galing, oh. Nag-F3, ayan, dinipensahan na yung knight para makaalis naman yung knight kasi di makaalis eh. Mababagsak yung knight eh. Knight C7, knight P3, threat dito, at nag-rook B4. Hindi pa pwedeng kumapture, no? Tama ba? Parang pwede na.
Knight A5, ayun, gusto ni GM. Talagang solid na solid ang pagkabagsak ng pawn C6. King D7, bumagsak na yung pawn, Rook B6, Knight D4. Ayan, bilangan tayo ng pawns. Lamang ng isang pawn dito si GM. Knight B5, capture. Pero hindi pa rin ganun kadali ang position na ito. Rook C8, Rook B7, at kumunat muna, Knight E3. Yan. So, ito naman ang maganda. Siyempre, kailangan ding mga likot. Ayan, Knight D1, mga kalikalikot, na pang counter-counter. Nag-Rook H8. Ayan. Anong balak ni GM? Magsasacrifice. Knight takes F7, capture. Rook H7, check. Kuha yung Rook sa B7. Yan ang plano, no? Nag-Knight to F5. At nag-G4. Ayan. Dito baka mapatanong kayo, Coach, ba't nag-G4 pa? Bakit hindi kinapture yung pawn sa F7? Capturing lang yan. Pag chumek, may Knight G7. Matalino tong batang to. Grabe na talaga ang chess sa ngayon, ano? Yan ang balak niya. Kaya dito, napilitang mag-G4 si GM. Takes. Knight to E3. Ayan, may atake. At nag-H5. Okay? Mas hinangad na lang ni GM na makapag-produce siya ng pass pawn. Takes. At nag-Knight C4. Samantalang si Bodana ay hanap ng hanap kung papaano siya makakaistorbo. H6, capture, King C1, ayun, agap-agap, nasa likod. H7, Knight takes E5. Eksakto pa rin ang depensa. Lumamang pa ng isang pawn si Bodana. Galing dumipensa ng batang ito. Rook A8, preparing to play H8. Magpo-promote na. Knight G6, iskwalado. Sukat na sukat. Pigil. Nag-Rook A7 check, King F6, nakadikit pa, at napilitan na lang chumek dito si GM. Kasi kung pipilitin niya, syempre pag Rook takes, capture yung Knight. Pag nag-Knight takes F7 naman, capture naman, talo pa rin, nakapin. Balik tayo. Kaya dito ang ginawa, nag-Knight E4 check, King G7, at nag-Knight G5, threatening, Rook takes pa rin, and Knight takes E6. Nagpabalik-balik. Tabla po. Grabe talaga. 8 years old lang. Grabe na talaga ang chess ngayon. Ganyan na ba talaga katindi? 8 years old. So kung kaya nila, mga kamatsas, ba't hindi rin natin kaya? So i-train natin yung mga players natin, mga bata pa. Ma-inspired po kayo mga bata. Ayan, ma-inspired kayo mga parents and coaches na sa murang edad na 8 years old, kaya palang pamatured na yung tira nitong batang ito. Para palang si Meow Meow ito. Pero mas maingat ito kay Meow Meow. Si Meow Meow talagang arakiri attack yun eh. Ito nakikita ko mukhang madisiplina maglaro eh. Maingat. Dahil dyan, silipin natin ang kanyang standing. Tingnan natin bakit pumutok sa buong mundo to at kinahangaan ng maraming chess enthusiast. Ito po, sinalihan ng napakarami. Nanguna dito si Navarra David. Siya ang nag-champion. Sinalihan ng mahigit 150 players. At pang number, daming GMs niya, no? Pang number 73 ang batang ito. Ayan, no? Tingnan nyo performance. Nadagdagan siya ng 211.2 points sa kanyang rating. Kung siya ay 1944 dito sa Blitz, ilan na yan? Nako, 2,000 plus mahigit. Ang laki ng rating ng kinain niya. Ayan, no? Tingnan nyo yung mga scores niya, Di ba? Umi-score din siya sa mga titled players, Kahanga-hangang bata. Ito, may tinalo pa siyang IM. 2289 ang rating, taga England. Tinalo niya taga Norway, FIDE Master. Hindi na biro. At tabla yung last round niya. Grabing mga bata ngayon. Nako. Ayan. Lesson naman po sa mga adult chess players. Mapa non-pro or professional. Lesson yan. Kahit na yan ay bulinggit, wag na kayong pakatiwala. Gawin nyo ang pinaka-best na mabibitaw nyong tira. Dahil pag medyo pinitikan nyo ng underestimation yan, yari, maa-upset tayo niyan, isibakin tayo niyan. Iba na mga bata talaga ngayon. Okay? So maraming salamat po mga kamatsas. Sana sa mga kabataan na inspired po kayo, yung mga bata, hataw kayo ng training, kaya nyo rin. Kung nagawa niya, kaya nyo rin yan.
Naniniwala ako na ang mga Pilipino matatalino, world class kahit sa ang larangan, basta mag-focus lang at masuportahan. Yun lang. Kailangan masuportahan. Okay, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.